Magandang araw, narito po ang latest update natin hinggil nga sa severe tropical storm na si Opong at sa pinag-ibay nitong habagat or southwest monsoon. Sa latest satellite image animation natin, patuloy ang kumikilos papalapit ng kalupaan ng ating bansa ang severe tropical storm na si Opong. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 310 kilometers ang layo, silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ni Opong ang lakas ng hangin, umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso naman ng hangin, aabot hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagamat malayo pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Opong, makikita nga po natin yung makapal na ulap umabot na sa ilang bahagi ng Southern Luzon, sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala sa kanlurang bahagi naman ng Luzon at ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, mapapansin natin yung ulap ng pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. So dalawa po yung binabantayan natin. Unahin po muna natin yung senaryo hinggil nga sa pagkilos ng bagyong si Opong. Dahil sa patuloy na paglapit sa bansa, mayroon po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2. Sa ating mapa, makikita po natin yung mga lugar na naka-highlight ng yellow. Ito pong lugar ng eastern at saka southern portion ng Camarines Sur, Ambong Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng Masbate, yung northern Samar, ito pong northern at saka central portion ng eastern Samar, at maging itong northern portion ng Biliran. Mayroon po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2. Kapag sinabi po natin na wind signal number 2, ang lakas ng hangin, posibleng umabot ng mula 62 hanggang 88 kilometers per hour in 24 hours or less. Dahil nga papalapit na, asahan na aside sa mga paminsan-minsang pag-ulan, posibleng maranasan na yung malalakas na hangin. Samantala, ang wind signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, ito po yung lugar ng natitirang bahagi ng Masbate, natitirang bahagi ng Camarines Sur, sa lalawigan ng Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Island, Quezon, Rizal at Laguna. Signal number 1 din sa Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, sa central at saka southern portion ng Isabela. Signal number 1 din sa Quirino, Nueva Vizcaya, sa Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, dito sa Buong Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at dito rin sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Biliran, dito sa may bandang Southern Leyte, northern portion ng Cebu, kasama nga yung Bantayan at Camotes Island, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Capiz, Aklan, northern at central portion ng Antique, dito nga sa may bandang Siargao Island, Bukas Grande Island, at maging dito sa may bandang Dinagat Island. So yung mga lugar po na may wind signal number 1 naman, ang lakas na hangin na pwedeng maranasan in 36 hours or less ay posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour. Ngayon sa mga kababayan natin, for example, dito sa Metro Manila, maaaring magtataka, no? Nakataas ang wind signal pero maganda pa rin halos ang panahon. May palugit po tayo o lead time. Ibig sabihin, may naka-allotted na oras or may pagtaya tayong oras bago natin actual na maramdaman ang epekto. Yung lakas ng hangin na abot ng signal number 1 nga. So, ibig sabihin nun, dito sa Metro Manila at sa yung nakararaming lugar na may wind signal number 1, dito nga sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, meron pa tayong 36 hours or less bago natin actual na maramdaman yung lakas ng hangin. May enough time pa po tayo para mag-prepare. Ganon din po sa mga lugar ng may wind signal number 2, bagamat mas maliit na yung lead time nila, no? 24 hours or less na lamang ay posibleng maranasan na nila yung malakas na hangin. Ang mga tropical cyclone wind signal ay babala ng mga posibleng lakas na hangin na maaaring yung maranasan sa inyong lugar habang papalapit ang bagyong si Opong. Maaaring ma-upgrade pa sa mas mataas na wind signal, maaaring may mas marami pang lugar na magkaroon ng wind signal sa mga susunod po nating tropical cyclone bulletin. Kaya tantabayanan nyo po ang 3-hourly issuance natin ng tropical cyclone bulletin hinggil sa bagyong si Opong. Samantala, ano nga ba inasa nating pagkilos naman ni Opong in the next 3 to 4 days? So, ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Opong kaninang alas 8 ng umaga. At mapapansin natin, mamayang gabi halos napakalapit na niya sa silangang bahagi nga ng Eastern Visayas at bukas ng umaga, alas 8,
posible itong tumama dito sa southern portion ng Bicol region. Pero mapapansin natin, no, yung area of probability, pinakikita nito yung mga lugar na posibleng maging aktual na lokasyon ng bagyo throughout the forecast period. Dapat maging handa for possible landfall, hindi lamang itong Northern Samar at saka itong Sorsogon area, kundi itong Eastern Samar, maging itong lalawigan ng Catanduanes at itong Camarines Sur for the possible landfall scenario. Para po, ang mga kababayan natin dyan, as early as today, inaabisohan na po natin. No? Now, tingnan pa natin yung area of probability sa extended forecast period. Posible nga na bukas ng gabi ay halos nandito na siya sa may bandang Batangas, Cavite area. At Sabado ng madaling araw ay tuloy nang makalagpas ng landmass ng ating bansa. Pagdating naman ng halos sa Sabado ng tanghali, posible nitong nakalabas ng northwestern boundary ng ating area of responsibility. So ulitin po natin, no, ang pagtawid ng bagyong si Opong, yung sentro nito, inaasang tatawirin ng ilang bahagi ng possibly Northern Samar, ilang bahagi ng Kabikulan, ng Calabar Zone area, hanggang sa tuluyang makalagpas ng landmass ng ating bansa. Subalit, ang senaryo po ay pwede pang mabago or pwedeng ma-retain sa mga susunod na Tropical Cyclone Bulletin, depende sa magiging aktual na pagkilos ng bagyong si Opong. So itong mga nabanggit nating areas na pwedeng or posibleng tumbukin ng sentro, hindi lamang sila po yung dapat maganda, no? Lahat po ng areas na binanggit natin kanina na may wind signal, direkta man kayong tamaan ng sentro o hindi. Basta nasa loob po kayo ng periphery ng bagyong si Opong, ay dapat paghandaan po natin. Ngayon, binanggit natin kanina yung babala ukol sa malalakas na hangin, yung posibleng pagkilos ng bagyong si Opong. Ngayon naman, tingnan natin yung mga pag-ulan na dulot hindi lamang ng bagyo si Opong, kundi maging ng pinag-ibayang habagat. So itong rainfall forecast na nakikita natin, ito po ay simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. So makikita natin, no, talagang maraming naka-highlight ng red dito sa Sorsogon, Masbate, and then itong Samar provinces, itong Biliran, posibleng umabot ng more than 200 millimeters of rain ang inaasang pag-ulan dyan simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Samantala, yung lugar na naka-highlight naman ng orange, nakararaming bahagi ng Bicol region, maging itong Leyte at yung Romblon, posibleng mula 100 hanggang 200 millimeters of rain. Yung naka-highlight naman ng yellow, yan yung mga lugar na posibleng mula 50 hanggang 100 millimeters of rain na maging pag-ulan, ngayon hanggang bukas ng tanghali. Ito po yung maging itong Palawan, mapapansin natin, no? Itong Surigao del Norte at maging dito sa may bandang Southern Luzon area, Laguna and Batangas. So, bakit po ganito yung rainfall scenario natin? Makikita natin, kung babalikan natin kanina yung pinakita kong satellite image, yung kaulapan ng bagyo, ang concentration more on the southern part po nung circumference niya. Kaya kung tatawid yung sentro natin, ang nakikita po natin sa ngayon, ang talagang posibleng makaranas ng pag-ulan, ay itong almost majority ng southern Luzon area, majority of Visayas, and portions of Mindanao. Pero gaya nga po ng binanggit natin in terms of sa wind signal, sa movement, titingnan natin kung magkakaroon ng intensification, pagbabago sa hitsura, sa potential cloud organization nito, and then i-update din po natin itong ating weather advisory hinggil sa pag-ulan na dala nitong si Opong at ng habagat. Samantala, pansinin naman natin, pagdating ng bukas ng makapananghali hanggang sa Sabado ng makapananghali, mula po sa kulay pula dito sa silangang bahagi ng Visayas ay nag-shift na dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Dahil pinakita nga po natin ay posibleng tawirin nito, itong bagyo, yung Southern Luzon area hanggang Sabado po. So kaya yung gradual shift ng malakas na ulan simula sa eastern papunta sa western section ng Southern Luzon. Pansinin natin, no, more than 200 millimeters of rain, naka-highlight ng red, itong Mindoro provinces, Batangas, and Marinduque. 100 to 200 naman sa naka-highlight ng orange, itong Quezon province, itong Cavite, Laguna, at itong Antique, Aklan at Romblon. Samantala, naka-highlight ng yellow, including Metro Manila, itong lalawigan ng Isabela, Aurora, dito sa Northern Luzon, nakararaming bahagi ng gitnang Luzon, ilang bahagi ng Visayas, at maging itong Palawan area. So, pinakita po natin yung rainfall scenario in the next 2 days. Patuloy yung paalala natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung naninirahan malapit sa mga flash flood and landslide prone areas na maging alerto. Sa ngayon pa lamang po, kahit malayo pa yung bagyo,
pinapayo na po ang lahat na patuloy nang makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Yung mga lugar na pwedeng bahain, dapat pamilya na po yung ating local government, no? Lalong-lalo na yung mga low-lying areas, mga lugar na malapit po sa tabing ilog sapagkat maaaring kapag umulan sa inyong lugar, either tumaas yung level ng tubig, then bahain yung mga gilid ng ilog, or sa mga karatig lalawigan umuulan, and then yung ilog nila, yung outflow, patungo po sa inyong lugar. So dapat familiar na po ang ating mga local government officials at local DR officials regarding sa senaryo ng mga posibleng bahain. Samantala, yung mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, yung mga kababayan natin, maging alerto naman sa posibleng pagguho ng lupa. In terms of lagay ng pag-alon ng mga karagatan, meron po tayong mga matataas na pag-alon dito sa lugar ng Eastern Visayas area, no? Hanggat maaari sa mga lugar na may wind signal, yung mga bahaging karagatan, inaasahan natin magiging maalon hanggang sa napakalon. Hanggat maaari, wag nang po malaot dyan yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Sa ngayon, ang gale warning natin naka-concentrate muna sa Eastern Visayas area, subalit posibleng madagdagan din po yung mga bahaging karagatan na naka-highlight ng pula sa mga susunod nating issuance ng gale warning. Ang susunod nating update with regard sa gale warning, mamayang alas 5 ng hapon. In terms of daluyong or yung storm surges dahil sa paparating na bagyo, yung matataas sa pag-alon sa mga coastal areas, mapapansin po natin, no? Yung mga coastal areas ng Kabikulan dito sa eastern section at maging itong northern section or ng Northern Samar, northern at saka eastern section ng Northern Samar, posibleng umabot po dyan ng 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng mga daluyong or yung pag-alon na tatama sa mga coastal areas. Pinapayaw po natin yung mga kababayan natin dyan na as much as possible, as early as today, lumikas na sa mas mataas na lugar, sa mga designated evacuation centers, i-secure ang kanilang mga bangkas para hindi naman tangin at masira ng malalakas na pag-alon. Samantala sa mga coastal areas ng Central Luzon, ilang bahagi ng Quezon provinces, coastal areas ng Southern Luzon at ilang bahagi po ng Visayas, ay naka-highlight ng yellow. Ang daluyong naman dyan or storm surge ay tinataya nating posibleng umabot po ng mula 1 hanggang 2 meters. So ito namang mga storm surge projection natin, maaaring ma-upgrade pa, maging mas mataas pa ang projection nito habang paparating ang bagyong si Opong, kaya't antabayanan din po natin yung issuance natin ng storm surge warning sa mga susunod na oras. And generally, dahil nga po sa pinag-ibayong habagat, hindi lamang yung mga lugar na may wind signal ang makakaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Inaasahan din yung mga paminsan-minsang pagbugso, strong to gale force winds, ngayong araw sa Ilocos Region, sa Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa Isabela, Zambales, Bataan, Palawan, sa mga lugar sa Visayas na walang wind signal, sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Caraga, yung lugar ng Caraga na wala ring wind signal, no? At saka sa Davao del Sur at Davao Oriental. Ngayong araw po, asahan yung mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Bukas naman, asahan din ang pagbugso ng hangin at katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zamboanga del Norte, sa Palawan, sa mga lugar sa Visayas na walang wind signal, sa Northern Mindanao, Caraga, Davao del Sur at Davao Oriental. Sa darating naman ng Sabado, pagbugso ng hangin dahil sa pinag-ibayong habagat, dito pa rin sa Batanes, sa Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Apayao, Abra, Kalinga at Ilocos Region. So, bukod po sa mga malalakas na hangin sa mga lugar na may wind signal, ito pong pinakita natin ngayon, iyan naman yung makakaranas ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa pinag-ibayong habagat. At patuloy nga tayo magbibigay ng update hinggil sa bagyong si Opong. Every 3 hours, ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamayang alas 2 ng hapon at magkakaroon din po tayo ng press conference at around 2:30 in the afternoon. Samantala, ang susunod naman nating weather advisory, gale warning, ay papalabas mamayang alas 5 ng hapon. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.